Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ay mga Pilipinas, good morning Liwat, Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Webes, June 11, 2026. Kumusta ang inyo sining adlaw? Kumusta ang inyo sining bugtaw? Ang sa aton siniya nga mga kauturan nga nagabiyahe. Bauti kung aga gani ma-experiensyahan ginaton ang mabugat nga traffic sa pila ka mga areas diri sa may Iloilo City, partikular ang mga lugar nga malapit sa mga eskwelahan. Patsagan mo gidyang pag pinot subong sa mga dalano naton tungod sang pag-abre klase, sugod agre klase, sako na ang aton siniya nga mga bulutuan kag mga estudyante ginakulang gani kisang mga jeep mo. Kitaan mo nga ang nagapila ang mga pasahero. Dito sa may area sang Pavia sa may Aganan, sa may GT Mall, ungka. Kitaan mo gid ang ang malaba nga pila sang mga pasahero kay tihalin pa ning iban sa mga kabanwahanan kun aga ti peak hours gid. Pick upanay gid sa mga pasahero kung hindi ka makatemprano, laban malate ka gid sa imo siniya nga kaladtuan. Pero kung normal na kung daw regular hours na, matawhay man na. Gagid permi ang grabe pag dinaguso kag nagasambot ang aton siniya nga mga jeep di pasahero nga jeep ang tinduganay imo sa mga modernized jeep nga. Pero may konsiderasyon ang aton sini nga LTO naga-allow sang standing sa sulod sang mga modernized jeep naton pulo lang galing, hindi nga sobra ba sibla damo pang damo pang gatindog sa sulod sang modernized jeep sang sagapungko. Bawo ko tikon machimpuhan ka sang LTO bisan pa sang aton sini nga ICT TMO gid ikaw padulugan kag gasikyaron kung daw hindi nakagiho di nakahulag ang mga pasahero mo. Pulo lang gid ang standing passengers nga pagapasugtan sang aton siniyang LTFRB kag LTO sa mga nagapamasahero. Masiling kita da nga gapanginyadi man tani ang bilan naton ka mga drivers, pero kung madakpan ka mo bawti kanugon ang ginansya sa mga kooperatiba makadto to karon sa multa ti imbis nga additional income pa to mabuhin to karon sa kita sang kooperatiba nga tiyan mo man na nagapasweldo sa aton sini nga mga drivers kay mga passenger o kung passenger assistant officer. Subong to balik na sa normal ang operation sa halos tanan nga mga units sa aton siniya nga mga jeep, no? Kay tungkod man sang amat-amat kapag nubo sa presyo sang produktong petrolyo labi na sa diesel. Ara sa 77, 78. Bala mo kay nagsaka sang Martes.
ang ano gidira ang luyag nga matabo sang tanan ng mga motorista nga magaganagan kag magdako pagid ang rollback nga igapatuman. Bantayan ta na sa dason iya nga semana. Panglakat Sa aton talalupang doon nga mga balita ari aga pangita kabalas ang obra ang imo nga para gid sa imo ang ining trabaho agad job fair sang dole nga hiwaton kadungan sang pagsaulog sang 128 Independence Day. Umon na permi nga ti kung may ara sing Independence Day, may ara sing flag ceremony, naga-observe kita sang holiday. Dito gani sa Santa Barbara may ara sing hiwaton nga flag racing every year ina. Isa ina sa mga ginahandaan gid sa aton sini lokal nga panguluhan, partikular sa probinsya sa Iloilo, sa Banwa sang Santa Barbara ang ginahiwat nga Independence Day celebration. sa imo Pero sa mga job seekers, amo ning mayo nga balita, kay may ginatanyag nga trabaho agad job fair ang Dole Region 6 ti kahapon ginanunsyo sang ahensya nga yara sa masobra 5,000 ka mga job vacancies. Di makon mo na, ma-fill inan mo na ang 5,000 ka job vacancies. Dako gid na mabulig sa aton siniya nga mga job seekers, ang iban dira bag-ong graduate, walk-in, wala experience, pero kadto ka mo, dala lang ka mo sa mga requirements. Resume, pila ka kopya, application letter, IDs, para nga pag-abot sa lugar, halimbawa sa Robinson's Place Iloilo, kaya mo niyang venue sang job fair, ready ka na, no? Makapili ka sang kumpanya nga gusto mo magtrabaho. Kay, halimbawa, kung gamay lang kopya mo nakadala, isa lang ang kopya mo, isa lang ang pasahan mo, siyempre less ang chances nga mabaton ka. Kaya karon ko ng bakante nga posisyon, isa ka bilog, tapos 50 ka mo, ang iban gani ka, labot na ginatos para nga mag-apply sa sina nga posisyon. Pero kung halimbawa, madamo sa mga bakante, may tatlo da karon halimbawa sa mga restaurant or BPOs, pasahan mo 2, 3 para nga mataas ang tsansa nga posible tawgan ikaw kung ma-hard on the spot ikaw. Ang importante nga nag-submit ikaw sa mga requirements na kinahanglanon kag i-prepare nimo ang imo kaugalingon sa posibilidad sang on the spot interview. hindi makapit Bintaha kung nakasuksok ka na sang naka semi-formal ka na, nakaporma ka na bla, pati ready na ikaw na sa interview. sa imo nalipay So kadto ka mo tubuas sa mga job seekers naton sa Robinson's Place Iloilo sa selebrasyon sang Independence Day celebration, trabaho agad job fair nga ginadulong sa aton sang Dole and partner companies no sa private inday mga private establishments adto na didto mayara sing 3,000 plus ka mga trabaho pwede ma-applyan. Iya ini isang 55 ka local employers kag masobra 1,000, 1,689 to be exact naman ang job vacancies para sa overseas. Adto na to no mga ga-apply nurse, mga skilled workers, construction workers, damo-damo na ang gina-hire sang mga iban nga mga company no nga mga ahensya nga nagapadala sang trabahante sa luwas sang pungsod. May mga cook sa mga barko, kung ano pa dira nga mga available nga mga opportunities. Grab the opportunities kay laka lang man ito, malagsakon mo lang ini ang aton siniya nga job fair nga ginapatigayon sang Dole. hindi makapulok sang dugay hay This is in line ha sa selebrasyon sa aton sini nga Independence Day. Sa buwas makadto kita to sa Santa Barbara. sa imo Ma-cover kita dito sang flag ceremony. Actually diri sa Western Visayas, ang Police Regional Office 6 naka-alerto, nakahanda sa pagsaulog sang Independence Day. Tiyamakon mo 5,000 plus ka mga pulis ang nakahanda nga i-deploy sa aton siniya nga PRO 6 sa mga areas. Matakabalodaan kay may mga iban may mga activity. Ang iban sina may mga ginapatigayon nga mga parada o kon siling sang imo mga programa gina-consider gid permi ang security sang aton siniya nga
tagsa ka mga lugar, mga venues naton diri sa may Western Visayas. Siling man sang ibig mo nanay. Sa tiyak nga bahin ang aton sining Rako, ang aton balang kag ang NACC, no? Nagapanugyan sa aton siniya nga mga kauturan nga i-avail ang ining amnesty Ang imong nga sa implementasyon sang Simulated Birth Rectification Act bagi sa Republic Act number 11222. Kapon nagpabutyag sang mga programa ginpalabot sang NACC o kunining National Authority for Child Care. Ang ilang mga programa para nga maproseso, mapahapos ang proseso sang legal adoption ug makorek ang mga simulated birth certificate paagi sa Simulated Birth Rectification Act. Sa una, halimbawa mag-adapt ka sang bata ti damo na sang mga questionable nga mga documents ang iban, no? Pero ang NACC ang manami siniki nagahatag sila sang tion until March 29, 2029 ngati kung medyo daw madamo sang mga kinahanglan makorek sa record sang bata, especially ang mga adopted. Buligan ini sang NACC. Tisang una, kamahal sina. Suno sa IBP kahapon, ang budgeton mo kung mag-adopt ikaw sang una, sang wala pa ining Republic Act number 1122 kung ining Simulated Birth Certificate o kung Rectification Act, magasto ka sang minimum of 150,000 na ang imo nga maposible nga ihanda. Ipetisyon mo ina kag mayara sing may mga hearing pa ina nga patigayunon sa aton siniya nga korte, pero subong na lesson na ina as long as ma-provide di mo tanang dokumento, i-assist ikaw sa National Authority for Child Care sa kung ano ang mga steps kag ang manami dire kung sa una begin simulate mo ang birth certificate sang isa ka bata subject for for penalties. Posible nga may salabton ka sa layi, no? Kung halimbawa may nakita ka nga foundling o kung bata, no? Kay uso na subong ang iban lag paminata, tapos ibili nila ipangaliid nila da sa mga bakante nga lote, ang bata ba o gahibi. Kung kisa makitaan sa aton sining mga pumuluyo, mga kabataan nga unidentified ang ila sining nga ginikanan, kay hamakon mo ang mga iloy bilang iban, mga unwanted nga mga pregnancy, ti iban ginabili nila ang ila kabataan, ti way kaluoy ang iban ng mga iloy nga niyo. Mayo lang akong makitaan ha, ang iban sina may ano pa mo, wala pa mautod ang mga pusod. Ti damo na subong sang mga kabataan kasubong sina nga mga foundling ang ara sa paghinakop sa katon sini nga NACC. Ti kung gusto mo mag-adopt, for example, kadto ka sa NACC, may counterpart na sila nga opisina diri sa Iloilo, Regional Alternative Child Care Office, nga among magabulig sa imo sa pagproseso. Hindi nga pagkakita mo sining akon lang niya, akon lang ni masagod kay hindi na pwede, dapat i-register mo gid ina, i-report mo gid na sa aton sining otoridad, i-assess ikaw, i-evaluate ikaw kung you are capable sa pag-raise sang sina nga bata, for example, no, ang mga nakitaan nga na O sila na ang kag iban pa nga mga sitwasyon. Subot silingon ginapahapos, ginabuligan, ginapamag-an ang proseso kumpara sa una nga tama kamahalti from 150,000 previously sang wala pang iningalaye nga gin-implement sang tuig 2019. pangabuhi ta. Mahal tayo mo nang silang ga-discourage iban, hindi na ko yung magproseso, kamahal-mahal. Anong kung na 100,000, damo pa na kantuan. Pero sa subong, ano lang, iproseso ka lang sa mga birth certificate, PSA, kagkot ano pa nga mga requirements, maging mahapos na ang pag-adapt sang isa ka bata, no? Kag subong man pag-correct sang mga simulated birth certificate, Malapor may sila. amnesty, busilingon nga until 2029, wala ikaw sang penalidad. Protektado ikaw, no? Hindi ikaw makasuhan, hindi ikaw ma-filean sang complaint. Naguligan ikaw nga mahitso ang ining nga papeles. Pamati naton bala
aton sini nga interview kay RACO 6 OIC Regional Head Janice Brasileño sa ilaman siniya nga programa kahapon no kaupod sa aton siniya nga PIA sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Manami gid ini informative ini para sa aton siniya nga mga ginikanan kag sa mga pati mga LGBT gani gina-encourage ka pwede sila no nga mag-adapt sang bata ga-adapt ka gani sang kuring kag ido mga facilities sa syudad sa Iloilo may mga adapt adog adapt akat no kay ti ang purpose gid sini nga ang mga kabataan may ara gid dapat sang pamilya no may right sila to have a family kag damo kita sa mga family mga ginikanan even ang mga pwede no ang bisan single ka pwede ka adapt sang bata kung makita na lang nga capable ikaw sa anto sa requirements sang NACC. Pamatian naton si Regional Head Janice Brasileño sang RACO Region 6. Sa ato mag-adapt or mag-foster sa isang kabata, please do follow us on our Facebook page, NACC RACO 6, or you may call our hotline at 0917-121-6222, or send us an email at RACO6, that's RACCO6, at nacc.gov.ph. So please continue to support our advocacy programs. Dahil hindi kami magtakaan sa amon nga sinabad, kag mga campaign such as the Proud Ampon, anak, magulang, ordinaryo pero natatangi, because there is an ampon in all of us, and most importantly, help us fight against all forms of illegal adoption and online baby selling. With this, we hope to see you on June 30, 2026 at the Iloilo Provincial Grounds for our annual Bicicleta and Fun Run. So this is a bike ride and fun run for a cause. Now on its 4th year, so let's pedal hard and run together and help us send the message to pave the way for our children who are abandoned, neglected, and orphaned to their much-deserved home and family. And to remind us all that it's not God or genes, but love makes a family. In behalf of our newly appointed Executive Director, Attorney Gabby Tupan, and the NACC RACO 6 family, Madam Rugi po salamat and mabuhay po kayo, Western Visayas. We're now family and home here in our city, in our region. Of course, that it will be possible to join out as our partners in advancing child welfare and promoting family-based care here in our city and region. It has been 4 years since the passing and implementation of the RA 11642, and we have been continuously reiterating our shared commitment that every child should belong to a family. But the question remains, are we doing enough to ensure that every child grows up in a loving family? Though much efforts have been done and exerted, both from public and private sectors, there's still so much little to do. Amo nga, nakalakagit sa among oblasa, Raco. So, although we could not do this, and this is not possible, but with your help and assistance, we can continue to strengthen the child's basic right in family, and make everyone realize that family-based care is still the best environment for the holistic development of a child. Institutional care should be the last resort and should only be temporary when no family-based care or alternative child care options available. Nabatian si Ma'am Janice Brasileño, ang OIC Regional Head sa RACO o ng Regional Alternative Child Care Office Region 6 sa idalom sa National Authority for Child Care o kon NACC. Nami gid nga programa kay may ara sing daw
ara na sa mindset sa aton sini nga mga ginikanan kag tagsa ka pamilya sa nagliligad ngam sigado ka makalagid sa proseso. Hindi Nagalabot sa hundreds of thousands ang magasto nimo bago ikaw madeklara nga legal ang imo sini nga adoption. nalipay. Dako gidi kung compare mo ang 150,000 pesos previously nga mayara sang ipaagi mo pa na sa korte, no? Ang mga proseso sa adoption. Sa subong estimated ti daw mga 20 to 25,000 malang kuno tanan. Kung kompleto within a year or less than a year makumpleto ang mga requirements, ma-approve ang proseso sa adoption. Dinamo to nga pon mga na testimonies, no? Halimbawa, may ara sing mga bata nga tilain ang iya nga apelyido. Ay ina-question ang mga ginikanan sa ilang nga pagdako kung nga amo sini. Anay. So i-avail ninyo ang services sang NACC kag sang Regional Alternative Child Care Office. Mayroon ni sila opisina diri sa may bahin sang Western Visayas diri sa Iloilo. Ang imong nasukat, malapor sila na. Ang Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Dala kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga ng iban nga mga balita. Bantayan na lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Why? Pangabuhita, matawhay. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga FB Live. Subong aga sa aton siniya nga pagpangalaga. Amo sa Una gid lamang inyo alagad, Gina Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.